Hello, for today's video, mag-a-add lang ako ng customer ko sa aking blacklist. Ay nako, sorry, ito pala. Ito yung aking blacklisted customer. Shopee yun. Tapos ito, first time sa TikTok. Actually, may parating pang RTS. Ayun, i-add ko rin siya. Pero ito, ayun siya. Tinatag niya ako ng message din sa sa shop ko. Pero at least naman, hindi pa na-ship out. Pero syempre, ako yung nag-cancel. Kasi naset ko na siya, ayan na, nakabalot na eh. So, syempre, katulad din yan ng Shopee, na kapag nagka-cancel ka ng mga order sa'yo, may violation din, may penalty rin yun. Kaya please lang mga customer, kung order kayo, sure naman sana, hindi yung pag-order nyo, tapos ipapakancel nyo sa seller. Dapat kayo yung mag-cancel eh. 12:04 siya nag-check out, 12:04. Wala pa ngang 2 minutes yata, nakabalot na. Kasi minadali ko dahil nga may kasabay siya today. So, ayun, naibalot ko na siya agad-agad, as in agad-agad. Wala pang 5 minutes, ready na siya. Tapos biglang, ayan, nag-message din ng cancel na daw, cancel na. Sabi daw ng tita ko, cancel na. Ayan, tinadtad ako kasi hindi ako nagre-reply. Nag-iisip kasi ako, bakit ganito yung mga customer ngayon? Napaka ng mga customer this month. Order cancel. Ano ba yan sila? Naglalaro ba sila? Naghahanap buhay ang mga online seller, tapos sila ganyan lang ginagawa nila sa buhay. So, sige na, hindi ko na ngayon tatakpan. Basta mga hindi ko na nga naglista yung iba eh. Basta ang purpose ko lang naman to, kahit yung iba kasi gumagamit ng ibang pangalan pero same address, yung ganun. So, ayun. Ililista ko siya. Nablock ko na rin naman siya sa account ko. Nakakainis kasi yung mga ganun. Nakapang down sa seller, 'di ba? Bilang seller, naghahanap buhay ka. Tapos, ganun yung ginagawa ng mga customer. Okay lang sana kung sila yung nagkakaroon ng violation o penalty. Kaya lang kasi seller yung kawawa eh. Seller yung binibigyan ng charge shipping, sa mga RTS, return to seller. Sila yung nagbabayad ng shipping. Kahit hindi naman nila kasalanan na nag-cancel yung buyer. Tapos sila yung mag-i-charge ng mga platform na yan. Tapos, kapag naman ikaw yung seller yung mismong nag-cancel ng order ng buyer, may violation din yun. Violation or penalty points, ayan. So, sige na, tinanggap ko na nga yung cancel. Ako na nga nag-cancel. Kasi, tapos pinipigilan ko na lang din mag-reply kasi ayokong sumasagot-sagot ng mga hindi maganda sa customer. So, blacklist na lang. Block na lang natin. Alright. So sad. So, ayun. Ito siya. Yung panibagong sumali sa mga blacklisted customer ng aking shop. So, hindi ko alam dito kay TikTok na to at Shopee na to. Ano ba nangyari sa inyo? Ha? Nawala na yung mga customer na maayos. Kasi karamihan talaga ng mga customer ngayon, except sa mga regular customer ko, parang ewan sila kasi order tapos ilang minutes cancel, order ulit ilang minutes cancel. Tapos pag order RTS, madalas talaga ang RTS ngayon sa panahon ngayon, unlike nung mga December, January, February, March, wala akong RTS. Ngayon madalas ang RTS kay TikTok. Ewan ko, bago lang ba sa social media yung mga customer na yan. Puro bata. Ay nako, puro bata. Tapos nagka-cancel kasi nga wala na silang pera, hihingi lang sila sa tita, mami or ate nila pambayad ng mga ino-order nila. Unlike ng mga customer ko ng past, talagang mga grupo sila, mga nagsusumba o kaya drum and lyre group, mga majorette, ayan. So today, dine-activate ko yung mga product ko, as in lahat ng product ko sa TikTok dine-activate ko kasi naguguluhan. Hindi, ano ba tawag doon? Anong word ba yun? Nai-istorbo yung concentration ko. Ganun. So, imbes na nagko-concentrate ako sa paggawa ng costume, yun, inaalala ko din yung pag may umorder, gawa agad. So, siguro kailangan talagang paghandaan ko na lang yung Burman. Siguro gumawa na lang ako ng gumawa ng on hand para sa Burman. Kasi Burman, sure yun eh, pag Burman kasi maraming mga event, maraming mga party, maraming mga ganap sa school or sa office. At kailangan nga nila ng mga partner sa mga costume nila, yung mga tassel earrings. Yun na nga lang yung product ko, ng RTS pa.
Kasi ilan-ilan na nga lang umu-order compared sa mga previous months. Madaming pieces yung mga ino-order. Ngayon pa isa-isa na lang, tapos sisirain pa nila yung performance ng shop. Dear buyers, sana huwag nyo namang sirain yung mga matitinong seller. Yung performance nila sa Shopee at sa TikTok. Yun, sa Shopee at sa TikTok kasi, ano kasi yun? Seller kasi yung nananagot doon sa mga pinaggagawa nyo. Nagre-return kayo, nagka-cancel kayo. Nagka-cancel kayo sa rider, ganyan. Tapos magiging RTS siya. So, sa seller yung nagbabayad ng shipping fee. Tapos, may violation pa siya. May penalty points pa. O kaya pag umorder kayo, tapos biglang nagbago isip nyo, tapos gusto nyo i-cancel, pinapa-cancel nyo sa seller. Violation din yun. Ang hirap-hirap pa yung bumuo ng magandang performance dyan sa mga platform na yan. Napakalaking magkaltas, pero napaka-unfair din nila sa mga seller. Nagtsatsaga na nga lang kami, mga seller, na talagang ito lang yung ikinabubuhay. Kaya please lang po. Nakakagigil. Kulang pa to, yung iba hindi ko nalista, hindi ko na naisip ilista yung mga nakaraan. Ngayon ko lang kasi naalala, oo nga pala, i-block ko nga pala sila. At isulat ko kasi pag may umorder ulit ng hindi ma-gets, hindi maintindihan kung ano ba to, sure ba to, may pambayad ba to, biglang nagka-cancel, kaya tinataguan yung rider, hindi daw makontak. Ganun yung nare-report kasi sa tracking, hindi daw makontak yung tinataguan nyo yung mga ino-order nyo. Okay lang talaga kung kayo yung nagiging sa inyo yung charge, sa inyo yung penalty, diba, sa account nyo sana yung account nyo yung naapektuhan, hindi account ng seller. Kung ba naman yung sa mga platform na yun, bakit seller yung binibigyan ng mga ganong mga penalty, mga charge, hindi naman kasalanan ng seller. Dapat buyer, ha? Sana yung mga management ng mga platform na yan. Sana naman po. Dami ko nabasa kasi kasali ako sa page Hirap talagang, ang hirap tuloy pataasin ng shop performance kapag ganyan. Buyer yung may kasalanan. Bye, may aso na.